Sabi mo sila ang bayaran. Sino? Eh mga Marcos vlogger na bangag. Oh, Bakit ikaw? Hindi ka daw bayaran? hindi ako bayaran. Eh sana hindi na ako naghahakuan kung bayaran ako. Di ba bro? Eh yung mga Marcos vlogger, talaga sila billion-billion ang binabayad nila. Maswerte lang si Mima Alicia, hindi ko na kilala. Kung nakilala ko doon, babanatan ko siya. Ba't di mo nakilala? Hindi ko na paiyakin ko yun, gaga na yun. Oo. Talagang nanahimik yung mga Duterte dyan, no? Sabi niya, ay tahimik mga Duterte. Huwag mong lapitan, huwag mong guluhin dahil talagang pag ginulo mo yan, talagang kukuyugin ka na yan. Tatawa-tawa pa siya. Eh, sira ulo talaga yan. Siya pa lang, Sa mga Marcos vlogger. ay, yung mga Marcos vlogger, talagang billion-billion ang tinatanggap nila sa mga kagaya ni Claire Castro. Yan, billion binabayad yan. Kagaya kay Mima Alicia. Kanino pa? May pinaano ko dito eh. Binlag ko na Marcos vlogger eh. Nag 700,000 eh. Nung inapsyonan ko ng Marcos vlogger bangag. Nag-trending yun. Kilala yun. Mga kuha na yun. Ay, sa totoo lang talaga, sila, linulunok lang nila yung pride nila dahil sa pera na billion-billion binabayad ng Marcos administration sa kanila. Katulad ni Kwan, yung kaaway mo na vlogger ni Bangag ngayon. Grabe. Oh, binakbakan kung binakbakan, hindi na siya bumalik. Oh. Mahirap talaga ngayon yung mga Kwan, lalo na kapag kakalabanin mo sila. Pero kung ikaw naman ay manindigan sa tama lang, huwag kang matakot. Parehas din naman yan na buhay nila iisa, buhay mo rin ang isa. Pero kung maninindigan ka sa tama, kagaya yung ginagawa ni BP Sara, huwag kang matakot. At sa totoo lang talaga, Yan. sa totoo lang talaga ay lahat yan ay may katapusan din. May hangganan. Tingnan mo si BP Sara. Kahit anong bato nila ng bato, kay BP Sara, tumatayo pa rin. Dahil may panindigan, may malasakit para sa bayan. Ayan ang tatak Duterte good governance. Okay, last na lang. Ano? Mensahe mo sa mga nagpapa-impeach kay BP Sara. Ay, ang mensahe ko dyan, lalo na yan sa mga House of Crocodile, wala yan. Tapos ginamit pa nila si Madriaga na star witness. Palagay mo kaya pagdating sa Senado, hindi mo posisiin yan dito sa Senado. Iko-cross-examine yan. Hindi naman si Madriaga ang punto dyan eh. Yung gumamit kay Madriaga ay si Trililing na kung saan ay 2 beses nag-rebuild yan sa panahon ni Arroyo. Sa Manila Peninsula at saka sa Oakwood, Mutiny. Yan talaga, si Trililing, kahit kailan, hindi talaga magwawagi yan sa kasamaan niya. Ayun lang. Mensahe mo kay Trillanes. Mensahe ko kay Trillanes, umayos na siya dahil hindi siya magwawagi sa kanyang mahangarin. Kahit sa impeachment kay BP Sara, wala yan, nilulusot yan. Lalo na ngayon, yung mga senador ay majority, hindi sila makakuha ng 16 vote. So, goodbye na lang, Trililing. Kung mapatalsik mo si John Vic, ikaw yung magpupusto sa DILG. Wow, kawawa si John Vic Trimulya. Inagawa ng isang rebelde, sandalong kanin. Ayun lang. So, last na. Mensahe mo doon sa mga kabataan na nag-rally dito kahapon at saka yung panawagan nga nila to impeach Vice President. Ay, Kabataan ha. mga kabataan na yan, sa totoo lang, binibrainwash ni Renico at sa kanilang mga instructor. Kahit ang mga bata sa eskwelahan yan, may mga bumababa na nagbibigay ng doktrina sa mga university, lalo na sa mga private, kagaya ng UST. Mayroon yan, Adamson, kung saan ay talagang mga matitindi ang binibitawan nilang panlilin lang sa mga kabataan. Lalo na sa PUP, UP, at iba pang mga state university talagang
pinupugaran nila yan. Pinupunduhan yan ng kabataan. At dapat ang mga kabataan, hindi lang sila magpalinlang. Panaliksik sila ng katotohanan. Tingnan mo yung corned beef na yan. Ano nangyayari sa kanila? Sayang yung kanilang buhay. Sayang yung kanilang pinag-aralan. Na ilang taon na sila nag-aral tapos corned beef lang sila. Kaya bilang isang magulang, no, dapat ang mga magulang, subaybayan nyo ang inyong mga anak, activities, kung saan sila nagpupunta. Sayang ang pera na ginugol sa kanila kung ma-corned beef lang sila. Bilang isang OFW, no, ang anak ko napatapos ko dahil sinubaybayan ko kahit nasa abroad ako. Umaga, tanghalit, hapon, tinatawagan ko ang anang activity. Ganito, ganyan, nung mag-graduate sila sa Adamson, mayroong immersion daw sa Tanay. Huwag kang sumama, sabi ko. Yung immersion yan ay doktrinahan kayo ng komunista at rebuilding subversibo. Ay sabi ng anak ko, paano pa, hindi ako makagraduate. Subukan nila, huwag kang pag-graduatein kung hindi ko questionin sa CHED yung legality ng kanilang immersion. Wala naman sa academic curriculum yung immersion na yun eh. Kundi talagang panlilinlang lang nila sa kabataan. Nagre-research lang daw sila sa bundok. Hindi totoo yun. Ang alin? Ang research sa bundok, ibang research barilan, corned beef ang katapusan. Tama ba yun? Sir, mensahe mo na lang kay sa mga tulpo na sila yata medyo ngayon. Ano, laylo sila? Nailo, ano opinion mo dyan? Dapat maging stick sila sa katotohanan. Sino? Si Tulpo, dalawang Tulpo, dapat doon lang tayo sa katotohanan, sa ebidensya. Kung makatotohanan ka, makatao ka at makabayan, huwag mong panigan ang partido ni Bangag na panlilinlang sa bayan. Soto. Yan. Si Soto, ay nako, si One Ball University, sabi nga ng mga media man, One Ball University, wala talaga yan. Walang premise yung kanyang mga pinagsasabi. Ginagamit niya lang yung mga opinion ng mga justices pero hindi talaga galing sa puso niya yan. Nababayaran si Soto. Lalo na, Subirin na lang. ay, isa pa yan, hilong talilong yan, si Subiri. Si Subiri. Lalo na si Pinky. Talaga. Ako, sayang yung pinagsimula ni Lacson na nagpagamit sa kay Marcos, naging spokesman siya ni Marcos ba? Pero bakit nasa Duterte ka? Duterte! Magmula pa noon, OFW ako, Duterte talaga ako. Bakit? Good governance! May malasakit! Pag may claim ka sa government agency panahon ni Duterte, isang linggo lang lalabas na kagaya ng programa ni Senator Bongo na 30,000 per anak ng OFW. Hindi ako nag-apply noong isang scholarship, biglang nagbigay sila 10,000 outright. Oh. Sir, mensahe mo sa mga vlogger na dati nating kasama na ngayon ay nasa paniko ng mga Marcos na balak kong bumalik na naman sa mga... Ay, wag na sila bumaliktad. Sino? Yung mga bangag na vlogger na yan, naku po, mumurahin ko talaga sila harap-harapan. Huwag sila magkamali na bumaliktad. Dahil busog pa sila ngayon. Pero tingnan natin pag si BP Sara na maging presidente, saan sila pupulutin? Sa kangkungan. Neutral lang daw sila. Hindi, totoo yan. Alin? Yung sinasabi nilang neutral sa vlog nila, binabatigos, minumura nila si BP Sara. Pakikita natin sa mga vlog nila, minumura nila. Pro-government lang daw sila. Utot nila, sino dyan pro-government? Sige nga, pangalanan mo. Okay. Sige, sino? 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 Wala ka masabi. Sabihin mo kung sino yan. Sino ba yun? Aywan ko sa iyo kung sino yun. Ha? Sino ba yun? Sino? Si Papa D? Okay. Wala yan. Patatakutin din yan. Pero, siyempre, pumapanig ngayon dahil sa gobyerno, may protection sila. Pero subukan nila na bumaliktad. Marami dyan, dahan-dahan yan, no, sa gilid mo, bumaliktad din yan, no? Ayan, no? Bumaliktad din yan, no? Thank you. Ayan. Sino pa? Si Robert? Siya. Sino pa? Si Robert?
Sige. Ayan, naku po, isa pang mukhang pera yan. Ano? Anong isa? Anong masasabi mo na ano? Ano? Ano masasabi saan? Anong masasabi mo na, ay hindi, bakit takot na takot sila na naging Senate President si Alan Peter Cayetano? So anong, Dahil mabubuksan na yung ghost project sa flood control. Anomaly. Dahil malaking sampal sa kanila na matumbok si Bangag na siya ang mastermind ng kaguluhan at nakawan sa gobyerno. Dahil ang pera ng PDIC, pera ng GSIS, pera ng SSS, pera ng Central Bank sa gold reserve na saan napunta. At pera ng PhilHealth, huwag nila lokohin yung taong bayan. Dahil yung pera ng PhilHealth, ayan ay pinaghirapan ng taong bayan. Tapos, sasabihin nila, may project na saan ang project? Na priority project. Ultimo, yung subway na yan, project ni Tatay Digong yan, nagsimula ng Asian Development Bank at saka yung JICA. Ngayon, inangkay nila nung umupo sila, nag-groundbreaking sila uli. Pero, nasaan na ngayon ang subway? Dahil tinanggalan nila ng counterpart ng Philippine Assistance. So, imbes na sa 2028 magbubukas, nasa 2038 na magbubukas ang subway. Yan ang katotohanan dahil wala silang ibubulsa ng mali-malita nila. Ang uso ngayon malita para hindi maamlak. Okay. Kay Senator Mig Zubiri, bakit siya binabash ng mga mamamayan? Lalo na taga Mindanao at Visayas area. Ito yan. Alam mo naman yung tama. Pero bakit sa kamalian ka pa rin pumapanig? Now, paano mo ibabalik yung tiwala ng mamamayan kung ikaw mismo sa sarili mo alam mo yung tama pero ayaw mong harapin? Ito lang, hindi naman tayo ng husga dahil hindi rin naman namin ikaw lubos sa kilala. Pero ito, ang tanong, sangkot o may kaugnayan ka ba sa mga nangyayaring hindi maganda sa bayan natin? Ikaw lang din naman ang makakasagot niyan. Then, yung mga matagal na nakakakilala sa'yo, I think alam nila yung sagot Siyempre, bilang mamamayan, kagaya ko, disagree ako sa mga ginagawa nyo, lalo na yung nag-walkout kayo. Ayaw namin yun. Then kayo, binoto kayo ng mamamayan. Ano ginawa ninyo sa mamamayan? Hindi ninyo nirespeto yung constitution natin. Nakapaloob pa rin naman tayo sa 1987 Then yung sasabihin ninyo na gusto ninyo si Senator Alan Peter Cayetano palitan agad. Hindi naman pwede yung ganun-ganun. Kakaupo lang ng tao, gusto nyo na palitan. Nung panahon ni Senator Tito Soto, sabi ba kami na palitan agad yan? Di ba hindi? Sir, sa tingin ho ninyo, sa darating ho na 2028, sa tingin ho ninyo, pagkakatiwalaan pa na, lalo-lalo ng mga taga Mindanao, itong si Senator Mig Zubiri? Ito lang yan. Malaki ang tsansa na hindi na yan pagkatiwalaan pa. Si Senator Mig Zubiri dahil nga sa mga nangyayari ngayon. Kung ikaw may kaugnayan sa mga nangyayari ngayon, siguro naman kung i-rating up natin, I think baka bumagsak na rin yung rate mo kagaya ng nangyayari kay Bongbong Marcos na dito sa Maynila negative 15 o 30 something. Siyempre napakalaki. Ano na lang yan? Ikinakalso na lang ninyo ayuda Sir, mensahe last na lang po sa dalawang tulpo. Okay. Mensahe na lang po ninyo sa dalawang tulpo. Sa magkapatid na dalawang senator, tulpo na yan. Kayo, ang mensahe ko lang sa inyo, dati idol ko kayo pareho Pero ngayon, hindi na. Bakit? Yung mga binabalita ninyo, kagaya niya, si Risa, si Kiko Pangilinan, lahat yan, tinitiran ninyo nung journalist pa lang kayo. Ngayon, kakampi na ninyo sila Parang sinasabi na lang natin na kinain mo yung suka mo. Ang mensahe ko lang naway pagkatiwalaan ka pa ng mga tao, especially dito sa Pilipinas.
at sa labas din ng bansa na to. Na malumbalik yung tiwala sa inyo kung kayo mismo itatama ninyo yung mga pagkakamali. Pero sir, ano ho nakikita ninyo na dahilan kung bakit parang tahimik ang mga tungkol sa isyong flood control? Okay. Bakit sila tahimik? Ayan din ang aking napansin. Alam na nila yung totoo pero ayaw nilang sabi sa mamamayan. Bakit? Kasi ito, hindi ko alam kung totoo yung accusation sa Ang dinedemanda nila ngayon ay ang mga senador na pumapanig kay Duterte. Halos lahat ng senador na dinedemanda nila ngayon ay gusto ng mga senador mabuksan ang Blue Ribbon Committee para bumalik ang dignidad ng Senado. Pero ang ginagawa nila ngayon ay panggagago ito sa taong bayan. Bakit ko po sinabing ginagago ang taong bayan? Di ba taong bayan ang nagluklok sa mga senador na binoto? Tama! Pero anong ginagawa ni Rimulya? Iniisa-isa niya lahat ng mga niluklok ng taong bayan. Ayaw niya. Kaya ang challenge ko na lang kay Rimulya, tumakbo ka na lang na senador kung gusto mo maglingkod sa bayan. Ma! Yun ay kung mananalo ka. Tama! Maiinggit ba siya sa mga senador dahil binoto ng taong bayan? Kahit sinong magkapatid na Rimulya ang tatakbo, hindi mananalo. Wala na! Ngayon pa lamang ang Cavite ay Duterte! Duterte! Ngayon pa lamang po, ang mga Caviteño ay isinusuka na ang mga Rimulya. Hindi na nga sila mananalo doon sa Cavite kung hindi lang mag-smart magic ang ating Comelec. Kaya kung ngayon narating na halalan, kung mananalo man ang Rimulya, yan ay smart magic na ang ginawa ng Comelec. Dahil kahit kailan, ang mga Rimulya ay umayaw na sa kanila ang taong bayan. Mga kapatid, maaari bang umusok tayo dito ng konti? Baka mga kayo masagi, maluwag-luwag pa naman dito. Hoy, urok na, urok! Urok! Konti. Hindi pa nababasa yan? Hindi. Nababasa yan, may basag na eh, dati. Nung wala pang basag eh, may basag na eh. Dati sana okay lang yan. Hindi, papasukan ng tubig yan. Yung ano. Kids talaga yan. Ayan, mawag na naman. Pero huwag nang banggitin. Alam naman nilang umuulan ngayon, di ba? Kasi ba naman itong tent na itong puti gusto patanggalin? Pinagbigyan na natin sila. Pagbigyan naman nila tayo. Tama na. Kasi gusto umalis tayo. Kahit umulan at umaraw, hindi kami aalis dito. Hanggat hindi na bubuksan ang Blue Ribbon Committee. Dahil nandito kami para parating sa aming 13 senador na buksan na ang Blue Ribbon Committee. Kung gusto nilang maibalik ang dignidad at prinsipyo ng Senado, buksan na nila. At narito tayo para maging witness sa mangyayaring Blue Ribbon. Alam naman natin kung saan pupunta pag inimbestigahan na ito ng Blue Ribbon. Alam natin kung sino ang ituturo. Alam nyo ba kung sino ang ituturo?
ang tuturo dito, ang punot dulo ay walang iba kundi ang Presidente Marcos. Kanina mga kasama, at sabi ni Boy Mulya, no bail daw ang kaso ni Jinggoy. Alam niyo mga kasama, kaya itong si Jinggoy, dinamandan nila dahil si Jinggoy, madali na, easy na sa kanila dahil may previous case na. Pero bakit si Jinggoy lang? Di ba, nung tumaas ang budget ng nung 23-24, ang Senate President ay si Mig Zubiri? Eh dapat, idemanda din nila si Mig Zubiri. Yan, tama. Lahat ng kaugnayan, sabi nga ni Ate Sara, lahat na may kaugnayan sa flood control, idemanda na nila. Isama na nila ang magkapatid na Tulfo. Yun! Dapat alamin ng Senado kung saan nagmula ang campaign ban ni Senator Erwin Tulfo. Tama! Dahil malamang sa malamang, galing ito sa mga kontraktor na nagnakaw sa pera ng taong bayan. Noon, halos sumpain ni Senator Erwin Tulfo si Risa Ontiveros at saka si Trillanes. Pero ngayon, pagkakampi na sila dahil sa pera ng taong bayan. Akala ko ba, Senator Erwin Tulfo, kakampi ka ng mga inaapi? Kakampi ka ng taong bayan? Yun pala ay propaganda lang para manalong senador. Kailan ka nakakita na isang Tulfo na nagsalita tungkol sa nanakawan sa gobyerno? Wala! Wala po. Ang mga Tulfo, pagdating sa nakawan o sa isyu sa bayan, ay tahimik. Pag sa kabit, Pero pag away mag-asawa, ay bidang-bida ang mga Tulfo. Nasaan ang dignidad at prinsipyo nila? Nasaan ang puso nila? nasa mali. Akala ko, naaawa sila sa mahihirap. Wala silang mawa sa mahihirap. Bakit hindi sila nagsasalita doon sa mga bata ngayon na pinapatay ng mga drug addict? Wala silang bakit. Nasaan na ang tapang ng mga Tulfo? Nawala. Ipaglaban nila yung mga walang kamuwang-muwang sa mundo na ginagahasa ng mga drug addict na kinakampihan ni Risa Ontiveros. Tama. Mabango sa kanila ang mga Mabango lang sa kanila ang away mag-asawa. Pero, pag usaping bayan, tiklop sila. Iwan ko ba, takot ba sila kay Lisa Marcos? O may hila-hila din silang maleta? Sir, yes sir! Akalain mo, itong congressman ninyo sa 2nd District, 2 gabi lang sa US, ilang milyon ang ginastos? 1 million isang inumin lang. Nasaan galing yung perang yun? Kahit sabihin nilang pera nila yan, hindi maloloko ang taong bayan. Yun ay galing sa pera at sa kaba ng bayan. Tama. Yun yung totoo. Huwag na nilang gaguhin ang taong bayan. Hindi naman tayo isinilang kahapon para walang alam. Kaya Senator Tulfo, Erwin Tulfo, at saka si Rapi Tulfo, kung talagang para kayo sa mahihirap, ay aba, ipagtanggol ninyo ang taong bayan. Huwag kayo maging sunod-sunuran. Tama. Tama.
magsalita kayo kung sino talaga ang nagpapahirap sa taong bayan. Hindi sila makapagsalita dahil paldo sila. Yan ang totoo. Sir, paldo na. Itong mga, tinitira ko talaga ang mga tulpo eh. Iwan ko ba? Napapanood ko kasi sa social media kung paano niya dating murahin si Trillanes at saka si Risa Ontiveros. Kung paano halos isumpa niya. Pero ngayon, mag-best friend na sila ang magnakaw sa kaban ng bayan. Yun na, yun. Magtropa na sila. Mag-best friend na sila. Nasaan ang mga puso ng mga ito? Alam nyo, ang puso ni Risa Ontiveros, ang puso nito ay para doon sa mga gustong mag-corn beef. Ang gusto nito, ang puso nito ay pabor siya doon sa mga batang namumundok. Ang puso nito ay para doon sa mga drug addict. Yan ang puso nila. Kanay, tay. Pulis. Alam mo, itong ginagawa ngayon ng administrasyon ay walang mga puso sa mahihirap. Ito ang masasabi ko. Saludo ako sa mga kasundaluhan dahil pinaglalaban nila pag alam nilang tama. Pero pag mali ang ipinabasa kanila, hindi sila sumusunod. Pero ang mga pulis, ang pinagkaiba, kahit hindi na tama minsan ang inuutos sa kanila, sunod pa rin sila ng sunod. Sir, pera ng taong bayan ang pinapasahod namin sa inyo. Buwis po natin. Buwis po ng taong bayan ang pinapasahod sa inyo. Magbigayan po tayo. Rerespetuhin namin kayo. Rerespetuhin ninyo ang kagustuhan ng taong bayan. Kasi kami mataas ang tingin namin sa mga kapulisan kahit ganito na ang nangyayari sa ating bayan. Pero kung gigipitin tayo ay siya, hindi sa lahat ng oras ay nariyan kayo. Diba? Nandito kami mga ordinaryong Pilipino na handang ipagtanggol ang karapatan namin. Hindi kami papayag na basta na lamang tayong parang trapo sa mata nila. Nagbabayad tayo para ng taxes natin. Baka yung iba dyan magtatanong, magkano ba binabayad kong tax? Ang laki po ng binabayad kong tax kasi may mga negosyo po kami. Si Tatay Rani, ang laki ng binabayad niyang tax dahil may mga negosyo yan. Kaya sana, respetuhin natin ang bawat isa. Umula no umaraw, tuloy ang laban natin para sa kinabukasan ng ating bayan. Huwag tayo magpapasupil. Kami po, mga sir, para po sa mga kapulisan, kami po, pag inyo pong sinabi, kami po'y sumusunod sa inyo bilang pagrespeto. Kami lang po ang nagrarally na hindi po namin inaaway ang mga kapulisan.
Pag ang mga kaliwa ang nagrarally dito, o kahit saan, kahit sino, inaaway po nila. Kahit mga kapulisan. Pero kami, ipinagtatanggol po natin sila. Kaya sana, magbigayan po tayo. Balik tayo doon sa topic doon sa mga tulpo na yan. Tulpo! Si Rapi Tulpo, sa kanyang programa sa TV, nakita niyo na ba nagsalita ng tungkol sa manakawan sa gobyerno? Wala! Pero, nung hindi pa sila senador, palagi nilang tinitira ang mga nakawan sa gobyerno. Kaya parang naniniwala na ako sa kasabihan. Siguro sinabi ni Tulpo noon, hindi masama ang magnakaw sa kaban ng bayan, basta kasama niyo ako. Yes! Sir, yes sir! Kasi yan ang nangyayari ngayon eh. Tahimik nila. Pero nung hindi sila nakaupo, ang ingay-ingay nila. Drama lang pala yun, drama. Drama lang para iboto sila. Ginagamit lang nila. Ginagamit lang tayo. Pero yun pala, parang ang sinasabi ni Irisa noon at Trillanes, kaya ako nagagalit sa inyo dahil hindi nyo ako sinama sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Pero ngayon ay kasama na sila. Ang tahimik na. Ang tahimik na nila. Akala ko noon si Mark Villar ang tahimik. Yung pala ang mga tulpo. Tinatalo na nila ngayon si Senator Lapid sa katahimikan. Kaya mga kasama, kung ang mga tulpo ay patuloy na mananahimik, tayo ang mag-iingay para sa kanila. Tayo ang mag-iingay na ipalagdaan ang pangalang tulpo ay dapat hindi na binoboto sa eleksyon. Wag na tayong bumoto na ang mga tulpo. Lahat ng nasa minority, wag na nating iboto. Wag na po tayong magkamali sa susunod na eleksyon. Parang awa na natin. Alam na natin! Alam na! Alam niyo po mga kasama, Wala Marika. si Rapi Tulfo, nung tumakbong senador yan, kinampanya ko yan, binoto ko yan. Kasi akala ko, kakampi natin. Putang ina, kakampi lang pala ng mga magnanakaw. Napudol ako. Kanino motor yun? O yung motor doon, patanggal muna sa harapan. Marami tayo na motor! Kaya wag na kayong bumoto ng nasa minority. Lalong-lalo na si Soto, si Mig Subiri, at si Kiko Pangilinan, at saka si Risa, at saka yung Bam Aquino na yan. Wag na natin silang iboto. At pag bumaliktad ang panahon, panagutin natin sila sa ginawa nilang pagnakaw sa kaban ng bayan. Tama!